optimized na Dimensity 8400 Ultimate, pumalag at nananalo pa sa bagong chipset ng Poco X8 Pro at X8 Pro Max. Yes, tama kayo nang narinig. On paper and on benchmark, talagang mas mabilis ang Poco X8 Pro at X8 Pro Max kumpara sa GT50 Pro. Pero ano nga ba ang ibig sabihin nun sa actual gaming experience? Well, ang main problem kasi talaga dito guys ay yung thermal throttling. Which is, hindi ibig sabihin na mabilis yung device or kaya niya yung mataas na peak performance. Ibig sabihin ay stable na siya. Dito nagkakaroon ng thermal throttling o yung pagbaba o pagbagal ng phone para hindi siya masira agad. Kumbaga, isa itong failsafe ng system kung saan pinapababa niya, pinapabagal niya yung performance ng phone para hindi mag-overheat yung phone. Well, basically, ito yung nasolusyonan ng GT50 Pro. So, pinili nila yung stable at masubok na processor pero hindi kasing bibilis ng mga competitor niya. Pero, bumawi naman talaga sila o bawing-bawi naman sila pagdating sa cooling. And even sa software part, sinabi ng YouTuber na to na nag-compare na mas okay pa daw ang software optimization ng GT50 Pro. Lalo pa dito sa Pilipinas sa sobrang init. Kaya talagang mag-overheat at malala ang thermal throttling ng kahit na anong phone dito. Kahit na nga yung mga high-end phones. Kaya naman pala gaming beast talaga itong Infinix GT50 Pro. At tama lang yung naging decision ng Infinix na piliin yung 8400 Ultimate kesa sa mga bagong chipset na hindi pa masyadong subok at kailangan pa ng optimization. E-sports king talaga yung phone na to.